Sinisisi nila ako kung bakit daw nag-iba yung asawa ko. Guys, so naglalaro ngayon silang dalawa. So, si Anjali, if you guys know Anjali, siya yung sister ko dito sa India. Diba, Prejo? Jo, hehe. Iba na ba? Iba na. Hehehe. Ang sarap ng kain ng anak ko. Oh. Marami siyang kalaro dito mga bata. Ayan. Diba, Prejo? Jo, hehe. Iba na ba? Iba na. Hehehe. Iba na ba? Iba na. Iba? Iba na ba? Iba na. Iba? Badda. Oh, hi karo, badda. Yay! Cheese! Iba na ba? Iba na. Lydia, badda. So guys, merong mga kalaro si Baby Iwan dito. Kaya ayan, behave na behave siya. Namsu siya, Dara? Shreyan. Shreyan. Ane? Dian. Dian. Ane? Jian. Shreyan, Dian, Jian, Iwan. Ikam, an namche paras badda. Hene Iwan. Ukam hasu awa sama parigay tu. Hey Iwan. Ayun Iwan. Iwan kyo haswa no? Iwan kyo was stand up kay di do let's stand up. Guys, good morning. So, ayan, umpisahan natin ang araw natin. Tingnan niyo naman ang baby Iwan ko. Iwan, what are you eating? Tignan mo. Yan, naglalakad-lakad lang siya dito. Ivo. Oh, Ivo. Hi. Ani, manehap jo? Manehap jo? Ani, manehap jo? Manehap jo, jalo. Aduh, bopre. Jo, ayan guys. Oh. Tignan niyo yung binili kong tsinelas sa may Pilipinas. Ganda ng tsinelas niya, oh. Shein lang yan. Huh? Ivo! Anya Ivo? Lay man niya po. Papri. Ivo! Oy, papri ya po man chal. O, wag kang mangapit bahay. Chal, anya ibatay. Anya, doggy. Lay anya. Ivo! Anya ito, manayap jo. Anya ito. Anya yung doggy. Ja. Ja, doggy. Ja. Ja. Yeah, doggy, ja. Doggy. Nakita niya itong doggy dito. Doggy Jo yun Guys, so ayan, magandang umaga. Medyo masama nga yung pakiramdam ko ngayon. And kahapon, kagabi pala, maghapon yung pag-ulan. Tapos siguro si Mila naka-aircon magdamagan. Kaya ang ending guys ay medyo sumasakit yung lalamunan ko. And parang magkakasakit ako. Ang init sa pakiramdam. Pero syempre dahil may anak tayo, kailangan natin na magtrabaho, kailangan natin na paliguan siya. Syempre hindi naman natin pwedeng iasa lahat kay mommy, diba? So kaya ko naman na paliguan si Iwan and nilalaro ko nga din. Tapos guys, ayan, nag-start na nga rin ako mag-edit dito para mamayang hapon ay makatulog ako para, ayun, usually guys, ayoko talaga na natutulog ng hapon. Kasi kapag natutulog ako ng hapon, parang yung katawan ko ay hahanap-hanapin yung pagtulog ng hapon. Kaya ang ginagawa ko, nagtatrabaho talaga ako ng 1 to 4, tapos 4 ng hapon, 4:30, bababa na ako para gumawa ng chai. Kasi minsan kapag natutulog ako ng hapon, ay sumasakit din ang ulo ko kapag nahinto yung tulog ko. Parang ganun siya. And nagiging less productive ako. Nasasanayan ng katawan ko na wag magtrabaho ng hapon and tulog-tulog lang. Kaya ayoko yun. Gusto ko yung everyday ko ay meron akong productive na nagagawa. Tapos,
Ngayon, nasa baba ako. Tinatapos ko na yung trabaho ko ngayon while assisting mommy sa mga kailangan niya. Pero usually, sa taas ako nagtatrabaho kapag mga voice-over para nga hindi maingay. So, tapusin ko yung YouTube video ko ngayon dito sa baba. Tapos, sa mga Facebook videos natin and mga Facebook Reels natin, sa taas na lang natin tapusin. And matulog tayo ng hapon para makapagpahinga, para hindi matuluyan tayo ng sakit. So, ayun guys, balitaan ko kayo. Guys, tignan nyo naman. Tignan nyo naman si Baby Iwan dyan, no? Lakad ng lakad. Pagod ang biyanan ko sa kakahabol sa kanya. Ang dami ko kasing ginagawa. Buti na lang nandiyan ang biyanan ko para i-assist ako. Kung hindi, walang matatapos na trabaho. Ayan. Iwan! Iwan! Joe! Chore, Joe! Jaja, Chore. Jojo. May friends si Iwan dito, guys. Laging pumupunta. Kanina lang umaga, ang daming friends ni Iwan na nagpunta dito. So, dalawang batch na. Pangatlong batch na yan. Oo, yan. Ganyan lang yung trabaho ni mother-in-law ko, guys. Inaalalayan niya si Iwan sa paglalakad. Maghapon naglalakad. Kung hindi naglalaro sa loob ng bahay, dyan siya naglalakad sa may ginawang daanan. Ayan. Guys, tingnan niyo si Baby Iwan. Oh, meron na naman siyang kalaro. Hi, Iwan! Pinapaihi siya ngayon ng biyanan ko, guys. So, dito sa India, parang kapareho lang sa Philippines. Tinuturuan yung mga bata kung paano umihi. So, hindi na namin dinadiaper si Baby Iwan ngayon. Yan yung bilan ko, tinatry niyang paihiin mag-isa si Iwan. So, every 30 minutes ay inaano niya. Every 30 minutes ay pinapatayo niya. Minsan ako, pinapatayo ko si Iwan and naihi siya. So, next time, yung pagpupo naman ang i-try natin and i-practice natin sa kanya. Ayan o, tignan nyo. Beep, beep, beep! Beep, 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 beep! Beep, 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 beep! Radeshri, hi! Iwan, hi! Iwan, hi, karo! So, ayan ang father-in-law ko, si Papa. Yan, merong remote control na. So, ayan. Diyan lang yung ating afternoon entertainment dito. Kiwa sa Iwan. Iwan, kiwa sa? देवने मजा आवाज राधेश के दादा चालू करो इसके तमनिया दुफुआ के वारी लाओ ना बाजू जानो अन्या नती तमे जो कि मजाई बेउ जन
Guys, so naglalaro ngayon silang dalawa. So, si Anjali, if you guys know Anjali, siya yung sister ko dito sa India. Ito yung bahay nila. And dito lang yung bahay namin sa kabila. Ayan. Kaya, ayan. Parang, yan yung asawa ko. Tapos yan naman yung kapatid ko. Parang si Kathleen. Ganyan siya, yung relationship ng dalawang yan. And mula bata pa sila, talagang sila ni Jano. Ayan. Sila yung magkakababata and magkakamag-anak. Konjitsu. Milan, you're losing all the time, ha? We miss you, Jano. So, for sure, if nandito si Jano, ay makikipaglaro din yan kay Anjali. Wala din si Shivani. We miss you, Shivani. So, meron din kapatid si Anjali, which is si Shivani. Yung sister niya. And si Shivam, nandyan si Shivam nakabakasyon since Diwali and New Year. So, laro-larong lang sila dyan. And tignan nyo naman yung dalawang magpinsan dito, guys. Oh, magpinsan yung mga yan. And nakasakay dito sa sasakyan. Kanina pa sila ikot ng ikot. Ivan! Radeshri! Hi ka Robeo dyan! Hi! Si Ivan. Ganyan ang buhay namin dito sa village, guys. So, nakapag-freshen up na tayo. And kanina nga, nagkakwentuhan kami. Tapos, nagkakaroon ng biruan. And sinisisi nila ako kung bakit daw nag-iba yung asawa ko. So, ayan, medyo medyo nasa hot seat ako kanina. Kasi ako, kwento ko sa inyo. May nakapag-comment kasi, guys, kung bakit nga daw very religious ang mga binan ko. Especially si mommy and si papa. Tapos, si Jano at saka si Milan, hindi masyadong religious. Kasi, napansin nila na sina mommy and papa, hindi sila kumakain ng onion and garlic. Tapos, si father-in-law laging nagpupunta doon sa may saba or parang every week na misa. Tapos, parang kapag may full moon, nagpupunta siya doon sa malaking temple. Parang talagang very religious ang mga binan ko. Tapos, yung dalawa ay nakain ng onion and garlic, hindi nagpupunta sa mga misa. So, ayun, nagkaroon nga ng kwentuhan and nagkaroon nga ng asaran na dahil daw sa akin ay parang nasira yung anak nila, parang gano'n, na parang hindi na relihiyoso. Pero natatawa-tawa lang si Milan kasi guys, nung kwento ko sa inyo, nung kasing bata si Milan, talagang top-notcher yan pagdating sa mga, kung parang sa atin, kung sa pagdating sa mga Bible, alam niya lahat ng mga verses, parang ganon. Tapos kapag merong kantahan or choir, siya talaga yung kumakanta. Nung bata-bata yan, pabida talaga yan. So lahat ng mga santo, or yung mga, parang sa atin lahat ng mga pare, ay favorite siya and kilala siya. So nung nagpunta nga kami sa Sarangpur guys, ay kilala pa rin siya ng mga pari doon or mga santo doon, kung tawagin nila. So, ayun, pinipilit nga siya na bumalik nga, maging religious again, parang ganon. Kaso guys, dumating pa nga daw sa point na si Milan yung nagiging representative pagdating sa kantahan, kakantahan yung pinaka mataas na pari nila, parang ganon. Parang hindi naman Pope, parang basta mataas na rango na pare, ganon. Tapos nag-recording tape pa sila. Nahanap ko nga yung recording tape kung saan ay kumakanta si Milan guys, ng mga kantang pang-relihiyoso, ganon. So, hindi nila mahanap, pero pag nahanap nila, paparinig ko sa inyo. So, ayun. Tapos, si Milan nga talagang gustong-gusto nga daw niya maging pare nung bata-bata siya. Pati yung asawa ng pinsan niya, hindi niya daw matignan-tignan kasi sabi niya, ayoko, hindi ako natingin sa mga babae, magiging pari ako. Parang gano'n siya. Tapos, mula nung nag-aral daw siya sa Philippines, ayun, nabago lahat. So, sabi naman ni Milan, guys, hindi naman daw dahil sa akin. Kasi first year, college pa lang siya. I mean, nag-aaral pa lang siya ng PS Psychology sa may AUF.
ay, ayun nga, hindi na masyadong relihiyoso kasi na-impluensyahan na siya ng mga barkada niya. Kasi nang ibang bansa na nasa Philippines na. Imagine niyo nabubuli pa nga yata siya noong, syempre pagkarating sa, kasi naka-dorm school kasi si Milan guys, dormitory. So, ayun, sa dormitory or sa mga boys school, talagang tinuturuan sila maging religious. Pagising ng alas 5, maliligo, magdadasal, pupunta sa temple, ganun sila. So, parang dumating pa sa point na inaasar siya kasi sobrang relihiyoso. So, parang na-impluensyahan siya sa mga barkada niya sa Philippines. Kaya, ayun, mula nung makita ko si Milan guys na mag-meet kami, hindi na talaga siya religious. So, hindi naman sa point na religious na hindi religious na hindi na naniniwala sa Panginoon or ganon. Yung parang hindi na siya yung talagang total na kailangan maglagay ng ganon. Yung naglalagay pa sila ng ganon Tapos dot, parang ganon. So, yung iba na. Ayun, parang napapansin ko din na kapag lumalaki yung mga bata dito, kahit na pinapalaki sila ng mga parents nila na relihiyoso nung bata-bata sila, pag lumalaki sila, nagkakaroon sila ng sariling isip at paniniwala. So, ayun, naglolokohan lang sila. Kahit naman si Jano, guys, hindi naman relihiyoso. Meron lang naman mga mangilang-gilan na mga tao dito na talagang very religious and talagang, parang sa atin, may okay-okay na katoliko lang, may talagang nagsiserve sa simbahan, tapos yung iba talagang nagpapare, ganyan. So, parang ganon siya. So, ako pa yung inaasar, ako pa yung sinisisi na ako daw yung dahilan kung bakit nasira yung anak nila. Napatawa naman, guys. Pero, ayun, ready to, nagpatanggol naman si Milan, guys. Nagtanggol naman si Milan na mula first year college pa lang siya ng BS Psychology. Ganun na talaga. Hindi na siya masyadong makadiyos. Siguro dahil ng ibang bansa na rin. So, ayun. Thank you all for watching, guys. Kung meron kayong mga questions, kung meron kayong mga videos na gusto nyong i-video ko, magbigay kayo ng comment sa baba. Gagawin natin yan and tatalakayin natin yan. Kasi, I'm sure yung mga nanonood sa mga videos ko, isa na doon yung mga taong may mga boyfriend or girlfriends na, may mga boyfriend na Indians, gustong malaman yung tradition, especially dito sa Gujarat, India. So, ayan, dito yung daily life ko dito sa India. So, ayan, kung meron kayong mga questions sa akin, comment kayo sa baba and tatalakayin natin yan. So, ayan guys, I'll see you all tomorrow. Bye-bye!